Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na yun, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan.
pagpapalain siya. Ililigtas siya pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang-una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo lahat.
Una sa lahat po, ako po ay si Father Stephen Gonzales, OSJ. Ako po ay naimbitahan ho ng ating butihing kura paroko ni Father Bandy. Si Father Bandy po ay estudyante ko po. No? Kaya medyo may edad na po ako. No? Ako po ay siguro ilan ho sa inyo, hindi na ninyo talaga ako nakikilala. Pero ako po ay napa-assign po dito no, sa San Jose noong 2001 hanggang 2004. Kasama ko po noon ay si Father John De Castro. And then after noon, ako po ay napapunta ho sa Roma. And then nung pagbalik ko ng 2007, dahil mahal na mahal ko nga ang San Jose, inassign ulit ho ako dito. Kaya almost 5 years na po ako dito talaga no, sa San Jose ho, na naglingkod ho dito no, sa inyo. Sa ngayon po ako po ay outside po ako ng community ho ng OSJ dahil po ako po ay nai-request ho ng ating butihing Cardinal Jose Advincula para ho alagaan ho yung kaniyang congregation ho na itinatag doon ho sa Capiz, no, sa Rojas City. No. At yung congregation din po, ang pangalan po ay Merciful Missionary of St. Joseph. Tumawag ho sa akin yon, ano. Hindi ko nga alam kung bakit, ano. At tinanong ko siya. By the way pala, si Cardinal ano, ay pinsan ho ng nanay ko, kaya tiyo ko siya. Kaya nung tumawag sa akin, ano, nasa lahat medyo hesitant din akong tanggapin ano, yung alok na tulungan ho sila. Kasi nung umalis na po siya papuntang Maynila, siyempre walang mag-aalaga doon, ano, walang mag-i-in-charge. Kasi yung co-founder niya ay dinala niya rin dito sa Maynila. No? Kaya ako din, ano, so nagkonsulta muna ako no, sa may ibang pari at namaalam ho ako sa aming superior. Ako po ay pinayagan din nila no, na doon muna. Siyempre, ang unang experience ko po ay hindi talaga katulad ho no, dito ho sa OSJ. Medyo stable ho ang OSJ, yun po ay hindi pa. No. Tapos po ay pagkadating ko nga ho doon, no, ay tuwang-tuwa ako ngayon dahil ako nakapagmisa ho ng madaming tao sa malaking simbahan at magandang simbahan. Ako po ay naging misa lang ho doon sa parang nipahat. Ano. At doon, ano, medyo umaakyat din ho yung mga tao at kasi sa bundok, no, at nagsisimba ho sila. No. Kasi ang question ho no, sa akin, bakit pumunta ka dito? Comfortable ka na ho doon, stable ka na ho doon, bakit ho nandito ka? Sabi ko, hindi lang ho ako tumutugon ho no, sa pagtawag ho no, ng Cardinal, kundi ako ho ay tumutugon din ho no, sa pagtawag ho ni St. Joseph. Malay po, sabi ko, malay ninyo, sabi ko, na ang pagtawag na ito, dahil nga stable naman ho St. Joseph, ang Oblates of St. Joseph, baka ito naman ho ay tinawag ho ako ni St. Joseph para tulungan nga ho itong start-up ho na congregation na sa kanya din. You see, it's really from, sabihin man natin, it's really from a stable life to uncomfortable life. From a comfortable life to uncomfortable life. Bakit ko ho ito sinasabi ho sa inyo? No? Dahil ito ho yung pinagbabasihan ko, ito yung gospel ho natin ngayon, no? Nagninilay ho ako, no? Kung paano ho no, sinagot ni San Jose yung pagtawag ng Diyos. Kasi sa buhay ni San Jose at even ni Maria, very comfortable ho ang kanilang buhay. Pero nung tumugon ho sila no, sa pagtawag ho ng Diyos, no, ay naging uncomfortable ho no, yung buhay niya, especially ho no, si San Jose. Kaya siguro no, ay ako din nga ho ay na pumayag no, dahil sabi ko nga no, katulad ho ng patron ho no, ng San Jose ng Bayan, at sabi ko ito isa sa pinakamatagal ko ho na pinaglingkuran at patron ho ng Oblates of St. Joseph kung saan riyan ho ako, ay yung last word ho na sinabi sa ating Ebanghelyo. Nagising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Kasi yung obedience, no?
obedience to the Word of God. And I believe ho mga kapatid, sa araw ho na ito ho yung gusto kong pagnilay-nilayan mismo, yung buhay mismo ni San Jose. Which is very nice na para sa atin din, bilang taga San Jose, ay ito'y matularan ho natin. Sa ating ebanghelyo, minimension ho dito na si San Jose po ay isang taong matuwid. Righteous. Now, how do we describe being a righteous man? Ano bang katangian ho na isang taong matuwid? I believe ho mga kapatid, una, ang isang taong matuwid mga kapatid is really sensitive to the needs of others. Kaya noong sabi ko nga nung ako'y tumugon, ito kagad ho yung iniisip ko. There is a group that needs your help, bakit hindi mo tulungan? Mayroong mga taong humihingi sa iyo ng tulong, bakit hindi mo tulungan? Si San Jose, nakita niya, ang mahal na Birhen Maria, nangangailangan ng tulong. Dahil kung makita ho natin, ang mahal na Birhen Maria ay nabuntis. Kung tatanggihan niya ito, ay matindi ho mangyayari ho sa mahal na Birhen Maria. Siya po ay babatuhin at papatayin. Dahil ngayon ho ang punishment ho sa mga babae ho na buntis na walang asawa. Yun ho yung law ng mga Jewish, ng mga Hudyo. Kaya kung makita ho natin, nariyan kagad, na very sensitive ho, si San Jose, sa pangangailangan ho ng tao. Now, sa atin din ho, mga kapatid, ay sana, tayo din ho, bawat isa sa atin, ang tanong ho sa atin, naging sensitibo ba tayo sa pamangailangan ho ng ating kapwa? Especially ho, doon sa mga taong mayroong problema. Especially ho sa mga kaibigan ho natin na may mga problema, financially man or spiritually. Kasi dito ho mga kapatid, when we speak about righteousness, we also speak about being merciful. Yung tayo po ay sabihin ho natin na tayo ho ay nariyan ho yung ating habag at awa. That's why noong tinanong ko si Cardinal, ano ba ho yung inyong pangalan ho na inyong congregation? Merciful Missionaries of St. Joseph. Now, doon pa lang ho mga kapatid, makikita na ho natin na ito isa sa mga characteristics ho ni St. Joseph being a righteous man. He is sensitive because he is merciful. And even ho mga kapatid, makikita natin, it really outweighs yung makikita ho natin, yung loho nila. Hindi niya ho hiniwalayan ho ang mahal na Birhen Maria because of his being merciful, yung awa niya at habag niya. Now, ito ho yung napakagandang hamon ho sa atin lahat. Na sana bawat sa atin isa, ay nariyan ho, wag nating pabayaan, na mawala ho sa atin yung awa at habag ho natin sa mga taong nangangailangan ho ng tulong, especially ho, sa panahon ho natin ngayon. Always be sensitive to the needs of others. Second characteristics ho mga kapatid, na makikita ho natin dito, sa ating ebanghelyo at sa pagiging righteous ho na San Jose. You see, a righteous man is also an obedient man. Obedient to the Word of God. Obedient to the will of God. Even it entails hardship. Kaya paminsan-minsan, binibiro ho ako ng mga kasamahan ko rin mga oblates, ay sabi ko, anyway ako naman, ay comfortable na ako sa uncomfortable life. Kasi I believe ho mga kapatid, yan ho sa San Jose din. His life is always uncomfortable, but he becomes comfortable to that life of uncomfortable, of being uncomfortable. Kasi ang buhay ho natin mga kapatid, sa pagsunod ho natin kay Jesucristo,
hindi ho palagi yan masaya. Mayroon din ho yan mga problema. Mayroon din ho yan na nasabi nating mahirap. Pero sad to say ho, madami ho sa atin na tayo ho. No? Pagka tayo ho ay parang ilan sa atin namimili kung ano yung ating sundin sa utos ng Diyos. Pag nahihirapan na ho tayo, ay ayaw ho nating sundin, ayaw nating gawin. Ika nga, parang hindi ho tayo nagiging tapat, no, sa ating pananampalataya. Kasi mamimili lang tayo kung anong masaya sa ating pananampalataya. But once it demand, no, doon na mahirapan ho tayo, no, ay tayo ayaw na ho natin. Even ho sa pagsunod ho natin, ng kautusan ho ng Diyos, namimili ho tayo. No? Sinalaala ko ho, no? Merong isang businessman at siya ho ay pumunta sa isang bar. Habang siya ho ay umiinom-inom, no? Lumapit ho sa kanya ang demonyo. Sabi ho ng demonyo sa kanya, pare, binta mo sa akin kaluluwa mo. Pag naibinta mong kaluluwa mo sa akin, ibibigay ko lahat ang gusto mo. Sabi ho noong businessman, sabi niya, sandali lang, pag-iisipan ko muna. Bigyan mo ako ng 30 minutes. So after 30 minutes, bumalik ulit yung demonyo. Sabi ho ng demonyo sa kanya, o ano pare, ibibigay mo na, no, yung iyong kaluluwa sa akin. Sabi ho ng businessman, pwede bang isangla ko na lang? You see, sometimes ho mga kapatid, sinasangla lang ho natin ang ating kaluluwa. Kasi alam naman ho natin na delikado pag ibininta natin ating kaluluwa. Sinasangla lang ho natin. At anong ibig sabihin kung sinasangla ho natin mga kapatid? You see, sometimes, from Monday to Saturday, we do things we like. Yung mga ginagawa ho natin masama at nakakasanayan natin masama, ay ginagawa ho natin. Pero, pagdating ng linggo, ay tayo ho ay sisimba. Balik loob ulit sa Panginoon. But being a righteous man, katulad ni San Jose, is being faithful to the Word of God, to our faith. Kaya siguro ho mga kapatid, yun ho sana, malaala ho natin na tayo ho, katulad ni San Jose, magiging obedient ho tayo. And being obedient means also to be faithful. The third, mga kapatid, na katangian or characteristics of being righteous is yung masasabi natin, a man of his words. Ito ho yung mayroong tinatawag tayo dati na palabra de honor. Iwan ko lang ngayon kung tayo ho ay may mga palabra de honor pa. Sa mga kabataan ho natin ngayon, alam po ninyo, ito ho yung pinaka-importante. Pero parang nawawala na itong katangian ho natin bilang mga Pilipino na mayroon ho tayong palabra de honor. Tayo ho kung sasabihin ho natin na ganito, then after sometimes, itatanggi na ho natin. At hindi natin tutuparin ho yung sinasabi ho natin. Sasabihin mo doon sa mahal mo, na mahal mo siya. Pero after na hindi na kayo masaya, sasabihin mo, ayaw ko na sa iyo dahil hindi na ako masaya. Ano saan ang palabra de honor ho doon? You see, being righteous, katulad ni San Jose, makikita natin he is really a man of his words. And he stand for that. Talagang pinanindigan niya ho, kung ano ho yung sinabi niya. Ito ho sa atin ngayon, ang talagang nawawala na. Kaya sana ho, mga kapatid, ay makita natin, siguro, nakaugat lahat. Yung first, yung second na sinasabi ko, at yung third nakaugat kasi,
na tayo kasi ayaw natin mahirapan. Kaya hindi buo ang ating loob sa pagsunod sa kautusan ng Diyos at pagiging tapat natin sa Kanya dahil ayaw ho nating tayo mahirapan. Kasi hindi din naman natin siguro masisisi. Ang mundo ho natin ngayon ay gusto natin palaging madali. Ang gusto ho natin palaging less. Kaya naalala ko yung napanood ko sa reel sa YouTube. Very short pero napakagandang sinabi ho niya. Nakakatuwa pero may laman. Sabi niya, tayo daw ngayon ay sumasakay sa sasakyan na keyless. Gumagamit ho tayo ng telephone na wireless. Diba? Ang ating sasakyan ngayon, ang gulong ng sasakyan ho natin ay tubeless. Pag kahit tayo magluto, ay tayo ho ay fireless. Diba? Fireless, wala ding diba? Dahil electric na. Diba? Kahit daw mga damit ho ngayon, ay hindi na. Ang damit daw ngayon ay sleeveless at shortless. Kasi short na, puputulin pa para mag-less pa. Ayan, diba? Kasi gusto natin palaging madali, less. Pag pumunta ho tayo sa mall, hahanapin natin ang payless. Diba? Kaya daw ngayon, ang relationship is meaningless. Walang meaning ng relationship. Kaya daw ngayon, ang mga babies, fatherless. Pero ito daw nakakatakot ngayon dahil daw mga babae ngayon at ang mga asawa ay fearless. Hindi na natatakot. Wala nang takot. Because they want to be equal. Di ba? Kasi bakit nasabi ko ito mga kapatid, at talagang parang tunay din naman. Kasi ayaw nga natin mahirapan eh. But dito ho, sa buhay ho ni San Jose, kaakibat ho ito ng pagiging matuwid. Sa pagsunod ho natin at sa pagiging tapat ho natin sa kautusan ng Diyos, ay nariyan ho palagi. Yung sinasabi ho natin na hardship, hindi maaring wala ho ito. So hopefully ho mga kapatid, sa araw na ito, ay sana magaya ho natin si San Jose. That Saint Joseph is a righteous man. And how to become a righteous man? First, mga kapatid, we must be always sensitive to the needs of others. Always be obedient to the Word of God. And we must have a words na kumbaga magiging tapat ho tayo sa ating salita. We must be a man of our words. Kaya tuparin ho natin kung ano ating sinasabi. So hopefully ho mga kapatid, sa araw na ito, at sa gabi na ito, ito ho yung napakaganda na pagnilay-nilayan ho natin. Ask yourself, kung ikaw ba ay nagiging sensitibo sa pangangailangan ng iyong kapwa. Ikaw ba ay naging obedient sa salita ng Diyos? Ikaw ba ay nagiging tapat sa pangako mo sa Diyos at sa iyong kapwa? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tuwi na tayo inaanyayahan ng Panginoong maging katambal niya sa pagtupad ng kanyang plano. Dahil sa ating mga kahinaan, ipanalangin natin ang kanyang tulong sa atin at sa mga mahal natin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Ulitin po natin. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang simbahan ay lubos na manalig sa Diyos, lalo na sa harap ng pagsubok, at maging laging tapat sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa lahat ng nanunungkulan sa simbahan ay makapagbigay ng magandang halimbawa ng pakikipagtulungan sa pagtupad ng plano ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang mga nagdurusa ay makatagpo sa pakikiisa ng kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan ng kailangan nilang lakas para sa pag-ayon sa plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang mga namamahala sa ating lipunan ay makapagbalak ng mga gawaing ganap na alinsunod sa mga utos at plano ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang ating kabataan ay makapagplano para sa kanilang kinabukasan, alinsunod sa kalooban ng Diyos at sa tulong ng dasal at payo ng mga nakatatandang guro at gabay. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa, lahat tayong nagsisimbang gabi ay magpakatotoo sa ating pangakong makipagtulungan sa pagtupad sa plano ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Panginoong Diyos, biyayaan mo kaming tumulad sa halimbawa ni Jesus na masunurin mong anak at gawin mong tapat na kasangkapan ng iyong plano ang aming buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa din. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama namin makapangyarihan, ang tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ay kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni Pong San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap natin sa Panginoon, awitin po natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito sa Jesucristo ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa maayos na pangungumunyon, may nakatalaga pong lay minister sa patio at prayer garden. Hindi na po natin kailangang pumila sa loob. Maraming salamat po. Ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat din po, lalo tigit sa ating kura paroko, si Father Bundy, sa pag-invite ho dito sa akin. After 20 years, at least nakapagmisa ulit ako dito sa inyo ng simbang gabi. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ating pagdiriwang, humaykang taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ingat po kayo sa pag-uwi.